Okay, class. Good day to everyone. No, Bali, today we're going to create another tutorial for fluid sim sa electropneumatics natin. No? This will be a guide sa sa magiging uh, yung midterm project ninyo. Tapos this can also serve as a learning reference paano gumagawa ng mas complicated na circuit. No? Tsaka paano nagfo-follow ng tasks regarding with the symbols and also reading the tasks. Okay? So, simula tayo, basahin natin yung task at hand. Ito yung task natin. Bali, ayan. Cylinder A uh, and B must be retracted in their or initial position. Tapos, after that, activating the PB1, no, normally open, will extend cylinder A and cylinder B will extend. So, silang dalawa yung mag-extend. Tapos activating PB2, the cylinder A and B will retract. Okay. Tapos yung number 4, create a ladder and pneumatic diagram. So, in reading this, no, cylinder A and B, ito nyo, A plus, ibig sabihin A extend, B extend, A minus, B minus, ibig sabihin A retract, B retract. Okay. Yan ang nagbabasa. Okay. So, start tayo with creating the diagram natin. Ang unang gagawin, kagaya nung file natin, tapos new. Okay. After natin mag-file ng new, okay. Isipin nyo muna kung anong gusto nyong unahin. Kung yung ladder diagram ba or yung pneumatic. Ako, ladder muna natin. Tsaka gawa muna tayong kahit ilang controls muna sa ladder para makapagsimula tayo. So sa ladder diagram natin, kailangan natin dyan ng saan yung ladder dito. Saan yun? Wala. Ito banda yun eh. Sabi natin. Actuators, relays, ito ladder symbols. So yung ladder symbols natin, natin ang source, 24 volts, tapos 0 volts. Zoom in natin ng konti. So sa ladder natin, gawa muna tayo ng yung PB1. Yung PB1 muna. PB1 na normally open, tapos mag-extend yung dalawa. So, gawa tayo. Kailangan natin ng push button 1. After ng push button 1 natin, okay, connect nun. Mabating konti para maganda. Connect natin dito. Tapos, after getting the PB1, natin agad. Name na natin agad ng PB1. Okay. Tapos, kuha tayo ng ating relay. Ayan. So, relay natin. Link up natin mabuti. Tapos, relay natin ganyan. Okay. Tapat natin para maganda sila tinitingnan. Tapos, i-connect natin sila together. Ayan. Para maayos tingnan. Okay. Tapos, kuha tayo ng bulb natin or yung solenoid bulb natin. Okay. So, sa relay natin, let's just label it R1 para medyo madali. Okay. So, after ng R1 natin, ng relay natin, kuha tayo ng ating bulb dito. Tapos, let's make sure na itong PB1 natin, since hindi naman, obvious naman is, kailangan natin siyang naglalatch siya. Yeah. So, ang gawin natin dito is, gawa tayo ng separate na dito. Okay. Gawa tayo ng pang-latching mechanism na dito. Kagaya nung last na sa video, ang pag-latch dyan, gawa ka lang dito ng make switch. Tapos, connect ka dito. Okay. Gawa tayo. Tapos, after nito, dito. Pwede na dito yan. Tapos, after natin dito, gawa tayo ng pang-connect natin dito sa valve natin, dito sa baba. Okay. Para mag-connect to, gawa lang tayo. Ay, wait lang, kamali. Undo. Ito.
Connect tayo dito. Tapos dito. Kung gusto mong subukan yan, pwede naman. Try natin. Pivot 1. Ay, hindi na connect yung ano. So, kung mapapansin nyo, pag ano, hindi nakakonect yan. Okay. May superimpose lines. Ibig sabihin nun, hindi siya naka-connect. Pag ganyan, ang gawin mo, gawin mo lang ulit ng wiring. Pwede dyan gawin. Ayan. Tapos, connect mo to dito. Kasi, yan. Okay. Display mo. Superimpose wiring. Gawa tayo ng dito. Okay. Hindi pa rin mo nakakonect. Kasi hindi siya naka-label. Sorry, my bad. Okay, R1 natin. Yan, para magkaroon na siya ng label. So, sa R1 natin, yan, latching na yung mechanism natin. Okay. After ng latching mechanism natin, mas maganda siguro kung ibaba na natin tong solenoid para pagkakita dito sa R1 is diretso siya para tuloy-tuloy tayo makapag-ladder pababa. No? Mas linisin natin yung ladder natin. So, pwede na yan actually. Mag-extend na yung first solenoid natin dito. Pero, ang kinaganda kasi nito is para mas malinis. Okay, yan natin. Delete natin yan. Tapos, ang gawin natin is gawa tayo ng separate ulit. Gawa tayo ng isa pang switching dito. Okay. Tapos, i-connect ulit natin. Ito. Dito. Okay. Tapos, gawa tayo ng solenoid natin here. Tapat nyo lang para maganda titingnan. No? Tapos, gawa tayo dito. Tapos, pwede nyo i-play yan. Ito nyo kung gaano sila. Pero, don't forget to label it. Okay. Tapos, ito. Solenoid to eh. So, meron natin i-labelan yan. No? So, yung pag-label nito, pwede na natin labelan to actually. Pero, let's make it simple muna na label na natin as this will be solenoid A. Ang trabaho nito is mag-extend. So, A+. Solenoid A+. Kasi yung sa task natin kanina. A+, B+. Okay. Yung solenoid A natin, tapos na siya. No? Ngayon, so meron na tayong solenoid A. Ang pwede natin gawin dyan is gawa tayo. Ang pwede nyo palang gawin, no? Pwede nyo gawin to para mag-move sila pababa. Kung gusto nyo nang gumawa ng diagram. Or pwede nga dito i-side natin to eh. Para dito yung ano natin, dito yung pneumatics natin dito. Para side to side, para madali tinitingnan. Okay. Kuha tayong compressor. Tapos kuha tayo ng ating double acting cylinder. Tapos after ng double acting cylinder natin, i-connect natin siya gamit tayo ng directional control valve. So, madali lang naman to. No? So, connect mo lang kagaya ng naturo last time. Kaya, so, by connecting yan, next natin gagawin is change natin yung terminals. Ayan. Change lang tayo ng terminals. Okay. After ng changing ng terminals natin is gawin naman natin is palitan natin yung configuration nito. So, gawin natin siyang parehong solenoid yung magkabila para pwede natin i-retract, no? Para gawin natin solenoid yung magkabila. Okay. So, gawin nyo sa pneumatically tsaka sa electrically, no? Ito yung left actuation kasi maglalagay siya ng solenoid dito. Tapos ang right actuation, maglalagay siya ng solenoid dito, no? So, yun. Gawa lang tayo ng dalawang solenoid. Okay natin. Magkakaroon na ng dalawang solenoid dyan. So, sa solenoid natin, no? Yung alam naman natin, ito mag-extend dyan. So, gawin natin. Ito yung solenoid na A plus. Yan yung extend. Tapos ito, this will be
solenoid A minus. Kasi ito, magre-retract to. Iusog natin ng konti para kitang-kita. Yan. Para maganda siya. Tingnan. Parang pumangit tuloy. Paglapitin natin. So, try natin. Yung sa retract muna. Play tayo. Still natin. Ayan. Change siya ng position. Ngayon, gawin natin yung A minus. Kasi nag-A plus na eh. Ulitin natin from the start. So, kapag prines mo yung PB1 dyan, no? Nagawa natin yung A plus eh. So, kagaya nga ng sinabi ko nung last video, yung pneumatics na simulation, no? Makikita mo in real time kung gumagana yung circuit mo. So, if you press PB1, pansin nyo, yung A plus natin, di ba? Cylinder A extend, kaya tinawag siyang A plus. So, yan, nag-extend nga. Okay. So, let's continue. Let's create yung A minus tsaka yung B minus. Pwede naman yun. Pero gawa tayo ng limit nila para alam natin kapag naka-extend na. Kapag naka-extend na fully, yun yung limit niya. Kumbaga maglagay tayo ng sensor. Ito, walang sensor dito, pero meron dito is pwede natin sukatin yung extension ng rod natin dito, no, ng shafting natin. So, ang gagawin nyo lang, double press nyo. Tapos meron dyang actuating label. Nakuha. Okay, ulitin natin. Double press mo lang, merong actuating label yan. So, sa label natin, pwede kang maglagay dyan ng positions ng cylinder A mo. So, ako, pwedeng cylinder C. So, okay, cylinder A, position niya is 0. No? CA0. Tapos, gawa tayo ng cylinder A position na pangalawa niya. No? Pwede tayong position na pangalawa, A1. Yun yung first position. Okay. Or yung 0 position, tapos yung full extended position. So, beginning niya is 0. From 0. Tapos, to, ito, A is 100 mm. Tapos, 100 mm din yung ending niya. So, meron na tayong parang ruler sa taas. Itong parang ruler sa taas na to, ito yung magsusukat kung gaano kahaba yung pwede mong itapat para kapag nasukat na yan, kumbaga yung magiging parang sensor. From here to here, yan yung mo. Pag-uplinay natin. Yan. Extend siya hanggang dito. Ito. So, yun. 100 mm yun. Okay. Ano yan, no? Baga, distance ruler. Parang ganun. Yun yung definition na tawag talaga doon. Okay. So, continue tayo sa ladder diagram natin. So, sa ladder diagram natin, itong position na to, actually, pwede mong gawan ng parang sensor talaga yan. Ang magandang ginagawa dyan is gawa ulit tayo ng make switch natin para gawin natin siyang kung normally open ba or normally close ang gusto natin. No? Paano ginagawa yan? Drag ka lang ulit. Okay. Tapos after that is labelan mo ng yung kanina CA1. So yung natin. No? So sa CA1 natin, connect natin siya dito. Okay. Pantay-pantay nga na rin to. Hindi na pantay. Yan. Tapos, after nyan, yung si A1, pag na-sense dito, is magsisend siya ng signal kay relay. So, sa relay natin, kuha ulit tayo ng relay natin. Ayan. Ito na si R2 nyan. Si R2 natin, magsisend ng signal to punta kay R2. R2, connect natin sa negative natin. So, si R2. Okay. So, meron na tayong R2 natin. Meron tayong CA2. Okay. So, kung mapapansin nyo, no?
meron tayong R1 dito, yung CA1 natin. Okay. So, ang pwede natin gawin dito is gawa tayo ng, pwede natin copyhin to actually, no? Paano gawin yun? Paano mag-copy is Control A, Control C. So, gagawin mo lang is drag mo lang. Tapos, gawa ka ng bibilan mo ng kuwari R2. Yan. Kasi, parang hindi ka na ulit-ulit kumukuha dito. Or, pwede naman, kung gusto mo. Pero kung walang para mabilis, kung madami kang kailangan na open, pwede copy paste, diba? So, madaling trabaho, mas mabilis. So, gawin natin, connect lang natin ulit. So, pag-connect mo, para mag-latch, yan, latching na yan, di ba? So, okay, gawa ulit tayo ng ganito natin. Kasi, para paganahin natin yung solenoid na isa. So, yan, connect lang natin ulit dito. Pinapalinis ko lang para ganito. Kung tutusin, pwede dito yan. Ayan. Pero, mas malinis kasi kung ganito yung gagawin. No? Mas madaling intindihin yung diagram. So, ganyan lang ginagawa ko. Ito, yan? Solenoid. Papaganayin natin sa R2 natin. Pag na-reach niya na yung CA2, CA1, di ba? Yun yung sa natin. Pag na-reach niya na yung CA1, papaganayin niya si R2, which is retract. So, gawin natin. CA, ano to? No? Solenoid. Yan. Sol A minus. Yan. Kapareho na yung natin. Diba? So, connect natin si to dito. Maintain lang natin para maganda. So, yan. Meron na tayong ganyan. Okay. So, pwede natin simulate kung gusto nyo. Yan. Yan. So, ayan. Pag na-reach niya na to, mag-aandar na si Sol A1. No? Kita mo? From Sol A1, punta siyang ganun. Tapos, ayun din. Nag, ano, nag-power up din to. Pero wala pa tayong pagpabalik. Mamaya, gawin natin yung pagbabalik. No? Mamaya, dahan-dahan lang. Pinower lang to para makita kung buo yung connection. Kung may superimpose lines. Okay. So, stop na natin yung simulation. Kailangan natin ng mas maraming space para dito Gawin natin. Ibaba lang natin konti ito. Ito, gawa tayo ng, ayan. Extend lang natin konti dito para mas madaling intindihin. Pero yung ladder niya, dito pa rin. Yan, extend pa nga natin. Yan. So, pwede dito. Kung, dahil ganito din naman yung gagawin natin doon sa pangalawang cylinder natin. E di gawin natin, lagyan natin label to. Sa paggawa ng label naman, pwede namang text lang. Ayan, text dito. So, cylinder 1 to. Cylinder A. Mali pa yung spelling. Cylinder A. Yan. Okay. So, gawa tayo ng pangalawa nating cylinder. So, ayan. Copy mo lang sa space. Ayun. Meron ka na. Hindi na kailangan, yun pa. Gawa ka ng cylinder B. Tapos, after nun, yes, libelan mo lang maayos. Sorry, ito, kailangan natin ng B, di ba? Sa B+. Ayan. Pwede mo palang i-move yan, yung mga label, para hindi nakagulo. And move natin yung mga label. Sol A. Move natin para nababasa. Hindi pa na nababasa. So, Sol B. Sol B minus. Yan. Tapos, gawa tayo ng, yung dito, yung measuring natin. Pwede yan, CB. Yan. So, CB din. Yan. Para meron tayong cylinder P. Nakuha. So, paano ba maglinya dito? Kagaya nung ginagawa ko, linya nyo lang. Ayan. Ayan. Display nyo. May superimpose lines. No, pag ganyan, superimpose lines, i-delete mo. Tapos, linya mo lang ulit.
Literal na naglilinya lang. Parang maganda yung ano, yung sa linya. Ayan, taas na lang natin. Gets naman yan na ayan, kadugtong siya sa linya. Superimpose lines ulit. Ibig sabihin nito, hindi maayos yung linya. No? Actually, bug to sa software ng ano eh, ng ah, fluid sim. Kasi crack nga lang. So, yun, nagbabag yung ano niya. Wala na dapat superimpose yan. Yan, diba? Kasi ito, ano to eh, ah, split off. So, anong nangyayari? Dapat connect siya dito sa split off na mismong dot na to. Kasi split off na nga. Hindi siya pwede sa linyang to. Ganun. Kaya nagbabag si ano eh. Kasi ito, lumang version to, 2018 pa. No? So, yun, medyo luma. Pero, okay naman. Nagagamit naman. Kaya, pag tinambag tiyagaan. So, gawa tayo ng ano natin, yung sa linya natin. Okay. So, after nito, 'di ba? Ah, hindi naman pwedeng Sol A minus agad yung ipa-power up. Dapat si Sol B muna, 'no? Kung mapapansin niyo kanina, hindi agad hindi agad nag-power hindi agad bumalik, 'no? Tsaka yung task naman natin, basahin ulit natin, 'no? A plus B plus. Ibig sabihin, mag-extend muna si A, tapos mag-extend din si B. So, gawin lang natin yung R2. G-powered na lang niya si Sol B plus. Yun ba yung pangalan nun? Yan, Sol B plus. So, try natin. Simulate ulit natin. Yan. Yun, no? Kita nyo? Silang dalawa, ulitin natin. Or, tas zoom out natin para makita ninyo. Yan. Bali, pag plinay mo yan, itong PB1 mo, press mo lang. Silang dalawa. A plus, B plus. Kita? Okay. Isa pa. No? Tas. Okay. Press mo yung PB1, A plus, B plus. No? Pagka-reach niya dito sa CA1, ulitin natin. Pagka-reach pa lang niya dun sa CA1, ano ito. Nakita niyo ito, cylinder A. From 0, punta sa A1. Kasi kita niyo, ito yung sensor natin. Hindi pa siya naka-power agad. Uh, Mabilis kasi nangyayari eh. So, kita mo, pagka-press natin ng PB1, ito pa lang yung naka-power. So, kapag na-reach pa lang niya yung CA1, no, doon pa lang magpa-power tong P. So, ang nangyayari, mas nauunang nag-extend to, which is tama doon sa task natin. Hindi sila sabay. Mauuna muna sa cylinder 1 bago sa cylinder B. Okay? So, ulitin natin. PB1, press. Nauna to, tapos to. Nakita? Okay, good. So, balik tayo sa B minus na yung problemahin natin. Isa-isa lang, no? Huwag kayong magmamadali kung ano, take it as slowly as possible para mas sigurado kayo sa circuit ninyo. Kaya maganda nga to eh. Ah, agad mo na si simulate no? Kung may fault. Tapos hindi pa nasusunugan. Kaya ito, prefer kong ginagamit. So, ano natin, tuloy-tuloy natin. So, gawa na natin yung minus. Minus na yung problemahin natin. Kanina, problema natin si plus. Ngayon, si minus naman. So, si plus kanina, meron tayong button. Diba? Basahin natin. No? Yan. Si activating PB2. So, meaning, may PB2. Magre-retract lang. So, si PB2, ang gagawin niya is ipaparetract niya yung dalawa. So, paano ba yun? E di, gawa ulit tayo ng button. Si button natin, ang natin PB2. PB2. So, si PB2 natin, bigyan ulit natin siya ng power. Tapos, diretso siya kay relay. Si relay ninyo, power natin dito. So, si R3. So, si R3. Tapos, igawa natin ng latching din. So, para mag-latching yan, gawa ulit tayo ng latching natin. Gawa tayo ng wake switch natin. Tapos, connect mo lang ulit. Tapos, connect mo lang. Make sure na pareho yung label, no?
ilapit natin para magkakalapit lang. Ayan, para magkakalinya. Mas maganda kasi, mas malinis tinitingnan, mas madaling basahin. Gawin mo lang R3 lang din to para latching na yan. Tapos, ano tayo, gawa tayo ng ano natin, yung Sol A natin, no? Para bumalik silang dalawa. So, gawa tayo ng valve natin dito. Itapat mo lang. Dalawa na yung kunin natin para mapadali natin matapat. So, ayan, si Sol A minus. Tapos to si Sol A ay B minus. Okay. So, ang gagawin lang naman ito, actually, pwede nang ano to eh. Pwede nang i-power agad to. Kung gusto lang natin. Silang dalawa. Para sabay na lang mag-retract. Pwede yan. Pwede rin hindi. Depende sa inyo. So, pwede natin gawin dito is gawa tayo ng isa pang ano natin. Yung isa pang ang tawag dito. Uh, yung relay natin. R3. Connect mo dito. Ay, make switch pala. Sorry. Make switch. Nag-relay tuloy. Para normally open contact pala. So, kang ganyan. Tapos, connect mo sa Sol A. Hindi pala nakapantay. Gusto si Sol B. Pwede mo na yung connect dyan yan. Tapos dito na agad. So, kung ganyan yung ginawa mo, pwede nating i-try. Ano ba? Play mo. Tapos, PP1. Naka-extend na. Ngayon si PP2. Anong mangyari? Hindi siya nag-extend. Bakit? Kasi, naka-latching din to. Yun yung inaano ko sa inyo. So, bakit? Diba? Kasi may power na agad. Na-bypass agad yung power. So, what you're going to do is, kung hindi gumana, di ba? Edi, pwede siyang balikan. Diba? Pwede natin correct yung mistake natin. Pwede mo delete yan. So, name mo yan. PB1. Extend. A plus, B plus. Ngayon, B minus. Diba? Pwede mong gawin yan. So, ngayon, kailangan ngayon, mamamatay si PB1. So, paano natin siya papatayin? Diba? Para papatayin mo yan, edi putulin mo yung linya nito. Diba? So, paano mo papatayin yung linya? So, ang gagawin mo dyan, no, is para magkaroon ka ng normally close. No? So, kung kanina make switch, ngayon break switch mo. Kasi papatay ka ng linya eh. Ito naman yung normally close. So, gawin mo. Kagaya sinabi ko kanina, di ba? Pinakita ko sa inyo yung mali na kahit wala na ako dito. Diba? Kasi biglang nag-power up din to. Pero hindi rin gumana. Di ba? Ngayon, diniagnose natin. Ganito pa rin kailangan. So, gawin natin ganun. Diba? Patay mo yung linya. Kuha ka ng ganito, break switch. Tapos magiging R3 to. Kita mo? Ano siya? Normally close, no? So, yan. Yan. May linya pa rin. Pero, na-change mo na. So, kung ganun, gawin natin. PB1, extend A plus, B plus, no? Sa PB2, pagka-play mo, mag-re-retract, di ba? Kita mo, nag-retract, di ba? Nag-retract siya. Meaning, ito na lang yung hindi nagre-retract, no? Ito yung nawalan. Hindi siya bumukas, nakuha. So, anong meaning nun? Meaning, kailangan mo din patayin yung linya nito. Kasi may linya pa eh. Ito may red. Kita, napatayin natin yung linya ng R3. Pero yung R3 kasi, yung linya niya, hanggang dito lang sa may R1. Itong linya sa may CA1, wala ka pang linya na nagpapatay. Kasi may power pa eh. Nakuha. So, yun.
Kasi may latch pa dito. Nagbo-bypass pa yung power. Oo. So, patay tayong linya. Paano mo magpatay ng linya? E di, lagay mo ulit yung linya doon sa una, doon sa normally close. Ba? Break switch. Para kapag nag-power yung relay mo, edi magiging ano, magiging normally close. Ay, mag-open bigla. Kasi nga, normally close siya kanina. So, kapag na-power siya, ang mangyayari is mag-close yung linya. Ba? Ay, mag-open yung linya. So, play natin. PB1, start mo. Kita, may power hanggang dito lang. To open to eh, kaya wala pang power. So, kita mo, close yung linya. Ngayon, pag na-power up na yung R3, go-open yung linya. Oh, mamatay. Ngayon, nakita mo na parehas silang bumalik. Nakuha. So, yun yung ano natin. Uh, minus natin, no? Yung solenoid A na minus, tapos solenoid B na ano din. Hindi mo na kailangan i-latch kasi release lang naman ng ano, ng power, no? Or ng hangin, ng fluid natin. Hindi na kailangan i-latch kasi pag inopen mo yung linya ng hangin, mabilis mag-escape yun kasi nga pressurized. So, ulitin natin yung simulation. A plus, B plus, ay, tapos B minus, C minus. Ayan. Parehas silang bumaba na din. Tapos, kung gusto mong gawin yung, ano, yung isa-isa, pwede naman. A minus, B minus, pwede yun. So, paano ba gagawin yun? E di, maglinya ka lang ulit dito. Separate mo na itong dalawa. Gawin mo. Pag nag-reach na siya sa CA0. Kasi ito, CA1 to eh. Ayan. Gawin mo yung, ano, yung CA0. Gawan mo ng linya dito sa baba. Tapos, yun yung magpa-power sa solenoid P minus. Okay? Which is, kaya hindi ko siya ginawa. Kasi, yun yung magiging activity ninyo. Siyempre. So, yung activity natin is, i-replica nyo lang to. No? Replica nyo lang muna to. Kasi, getting to know pa lang naman kayo sa simulation. No? Replica nyo to. Tapos, gawin yung matapos yung A plus, B plus, A minus, C minus. Okay. Replica nyo. Tapos, gawa kayo ganito. Stop na ito yung simulation. Hindi ka makakapag-place. A plus, B plus, tapos A minus, C minus. Yan. Kaya, ay, C minus, sorry. B minus, B minus. Yan. Okay? So, meaning, kaya hindi ko tinapos kasi para makita nyo lang yung A plus, B plus. Yung A minus, B minus na sabay. Ngayon, dahil mali to, kailangan nyo siyang itama. Paano? Sige, yung clue nga, gamitin nyo lang tong distance ruler. No? Subukan nyo ulit itong ginawa ko dito. Gaya ito CE1. No? Pwede nyo gawin dito. Oh, bigyan ko kayo yung clue. Ang gagamitin dito, si CE0. Okay? Kasi, pag na-power na dito, distance ruler nga eh. Pwede mong gamitin as power ulit. Okay? Paano gagamitin siya? Dito sa ladder natin ulit. Pwede kayong gawin itong make switch ulit. Okay? Nakuha? So, yun lang yung lesson natin for today. No? Thank you all. And siguro magpo-post pa ako ng isa pang tutorial. Hindi actually. Tapos na yung tutorial, activity tayo. So, ito yung activity 1, correct this. Tapos yung activity 2 natin is medyo mas complicated ng konti. Pero mas mas maganda yun para mas makapan yung mabuti itong fluid sim. Sa mga wala pang fluid sim pala, nag-send ako ng link para ma-download to. No? Paano magpapas pala sa akin? Discuss din natin. Siyempre, yun, madali lang copy-paste to eh. So, ano, no, yung ano natin dito is cylinder A, cylinder B. Alam ko madaling i-copy-paste to, pero sana masubukan ninyo kasi ganito yung magiging exam natin sa midterm. May ganitong exam tayo sa midterm. So, kailangan matuto din kayo gumamit ng ganito. Ang daming PC dun sa CIT sa likod. So, yun. Ito yung magiging exam natin. Magkakaroon tayo ganito exam. Baka mamaya maglagay ako A plus, B plus, C plus, D plus. Mga ganun ba? Sequencing. Para matuto kayo. Okay.
So, para mag make it unique, tas personalize nyo. Para alam ko na kayo talaga yung gumawa. Pwede rin yun, lagyan ng pangalan. Kuwari, Chino Pineda. Pwede naman yun. Pwede kayo maglagay ng pangalan. So, anong gagawin? Ang gagawin nyo muna is individually ito. No? Is kailangan yung ma-figure out kung ano ba talaga yung sequencing para dito. A plus, A minus, B minus. So, anong ipapas sa akin? Ang ipapas sa akin para sa activity natin, no, is number one, correct ladder diagram for A plus, B plus. Yun yung correct ladder diagram for yan, A plus, B plus. Doon ka pupunta doon. Tapos, correct pneumatics diagram for activity. Yan. Itong dalawang to, naka-PDF. No? One, saan yun? And two, PDF. Tapos, send nyo sa akin yung file nito. So, paano ba nagpa-file? Pwede file, tapos save. Yan. Pwede mo save yan. Okay, ako, save ko yan sa files ko. Pwede mo save yan. .ct yung ano niya. Tapos, send din sa akin yan. So, yun. Okay, paano mag-name? So, yung naming format natin, no? Kapag sa PDF, yung naming format niya, apelido muna, or Pineda. Tapos, ano na, first name. Tapos, sulat nyo dito, dot ladder. Yan. Tapos, yan yung ano, dot PDF. Okay. Tapos, pangalawa, Pineda. Sino, dot mat, dot PDF. PDF yan dalawang PDF. Tapos, ito, number 6 is yung dot, ano natin, yung fluid sim natin. Correct, Pineda. Tapos, Chino. Tapos, ano natin, dot simulation. Para alam ko, simulation 1. Yan. Dot, ano yan, fluid sim. Yung file, CT yata. CT yung file link. Send sa akin yan. Para ma-check ko kung kayong lahat gumawa. So, makikita ko naman yan. Sa paggawa nyo ng ganito, pinaka the best dyan. Ganito gawin nyo. So, yan. Ano nyo. Open nyo yan. Open nyo to. Tapos, to. Kailangan nakakita yan. No? Para kita ko kung anong oras kayo gumawa. Anong araw. Kasi nung iba, nagkakapare-pareho. Sinesend lang yung screenshot. Lumang tactic na yan. Alam ko na yan. Tsaka madali lang to. Practicein nyo, no? Kasi gagamitin nyo yung mga PC sa school. Tapos lahat tayo gaganito. Okay. Yung lab 1 lang naman. Itong simulation 1 lang naman yung ano. Yung pinakamadali. No? Next one natin. Masihirap. Tapos masihirap. Ngayon, dalawang cylinder lang. Next time, dalawa, tatlo, tapos apat. No? Tapos sequencing tayo para mas makakuha ninyo. So, I hope may naintindihan kayo today. If may question kayo, feel free to PM. Okay? So, yun lang. Thank you and God bless you all. Ingat kayo palagi. Yun. Thank you.